Kabi-kabilang mga sakit ang nagsusulputan ngayong panahon at karamihan sa mga ito ay mahirap lunasan. Nariyan ang HIV o kilala bilang AIDS, cancer, diabetes, heart problems, at marami pa. Maraming dahilan ang pagkakaroon ng ganitong klaseng mga sakit. Kasama na dyan ang genetics, paninigarilyo, pag-inom ng alak, stress sa trabaho, maling dieta, at kakulangan sa ehersisyo. Pero higit sa lahat, may kasama itong pagpapabaya. Ang henerasyong ito ay naging kilala sa pagiging pabaya sa kalusugan. Naging trend na ang magkakasakit muna bago isipin ng katawan. Mabuti na lang at unti-unti nang namumulat ang mga Pilipino sa ganitong phenomena, kaya ngayon sumisikat ang iba't ibang klase ng prevention tulad ng diet, annual checkups, preventive drugs, at ang sumisikat na stem cell therapy. Ano nga ba ang stem cell? Maraming iba't ibang klase ng cell sa ating katawan. Isa na rito ang stem cell. Ang stem cell ay may kakayahang mag-transform at maging pamalit sa ibang uri ng cell na kulang sa atin. Ito rin ay kaya mag-generate ng tissue para sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ito ay dumadami upang mapalitan ang mga cells na nawawala dahil sa mga sakit, sugat at sa pagtanda. Ano naman ang stem cell therapy? Ang stem cell therapy ay ang paggamit ng stem cells upang mapalitan ang mga damaged cells at aging cells ng mga stem cells na siya ding nagiging bagong functional cells. Ang mga stem cells na ito ay nagmumula sa balat at katawan ng adults o mga nakatatandang tao at ang mga stem cell. Limitado ang stem cells na ito kumpara sa tinatawag na embryonic stem cells o EMS. Ang EMS ay nakukuha sa mga 2 to 3 day old na mga embryo. Ang EMS ay mga stem cell na hindi pa nade-develop ng buo upang maging limitado ang function na kaya nitong gawin. Bagkus ay kaya nitong matrain upang maging kahit anong klase ng cell. Maraming potensyal ang stem cell na ito. Halimbawa, maaaring obserbahan ng mga eksperto ang behavior ng mga stem cell upang makilala din nila ang paggalaw ng mga cancer cells dahil sa ang EMS ay mabilis dumami at maaari hindi din matapos ang pagdami nito. Maaari din palitan ng mga stem cells na nagkukulang na red blood cells ng isang may leukemia. Sa iba pang sakit tulad ng stroke, kung saan masisira ang mga cells sa utak at hindi na mapapalitan ng ating katawan, i-develop ang embryonic stem cells upang maging brain cells at papalitan nito ang mga nasira. Sa katotohanan, hindi pa nasisiguro ang mga gamit ng embryonic stem cells dahil sa limitasyon ng gobyerno at ng mga organisasyon ng sayantipiko. Nagkakaroon pa rin ng mga pagtatalo kung ang mga embryo ba ay tao na o hindi. Ang embryo ay eukaryote o mga organismo na multicellular at ito ay karaniwang napagtatalunan kung mayroon ng habang buhay at mga karapatan ng isang tao o hindi. Ito ngayon ang naglilimita sa mga sayantipiko na pag-aralan pa ang mga EMS. Pagdating naman sa reliyon, hati ang pananaw ng mga reliyon ukol dito. Ang mga Romanong Katoliko at ang mga konserbatibong simbahan ng Protestante ay naniniwalang may karapatan na sa buhay ang embryo. Samantala, ang mga Hudyo at Muslim ay naniniwalang hindi pa tao ang embryo habang wala pa itong 40 araw mula ng mabuo. At mapahihintulutan nila ang pagpapatuloy ng pagsasaliksik sa EMS lalo na kung ito ay makatutulong sa ibang tao. Sa katunayan, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng mga pag-aaral ukol sa stem cell therapy. Ayon nga kay Health Secretary Enrique Ona, yung research na ginagawa natin sa lung center involves also the use of stem cells sa lung diseases like cancer of the lungs as well as yung mga ibang sakit sa pulmon like yung
COPD. Alam ho ninyo yung study ng stem cell is a study na nag-i-involve o sinasali ko natin lahat na ating buong katawan dahil yung stem cell. Yun ang ating tinatawag na, well, we call it progenitor cell o yung simula ng ating mga parte ng ating katawan. So, yung research na ginagawa ko sa lung center, pwede ang epekto doon sa ibang sakit. Pero kahit hindi pa ito sikat dito sa Pilipinas, marami na ang napabalitang gumamit ng stem cell therapy. Nariyan si dating Pangulo at ngayon alkalde ng Maynila na si President Mayor Joseph Estrada na nabalitang nagpa-stem cell therapy sa Germany noong 2012. Hindi rin naman magpapahuli ang iba sa mga kilalang personalidad katulad ni na Annabel Rama, Rufa Gutierrez, Lorna Tolentino, Lolit Solis at marami pa. Ano naman ang pananaw ng ibang tao ukol dito? To put the problem very clearly, you destroy human life in order to save human lives. That puts the finger on the problem in a sort of brutal way, because you cannot deny that you destroy the blastocyst. So in a sense, you destroy a potential human life, I think. When I look at the legislation in Europe, for example, there are some countries which forbid embryonic stem cell research, but they allow abortion and they allow contraceptive pills, for example. And I think that ethics should strive to be consistent. Well, in Italy, abortion is allowed, so it is not clear, why, there should be so much emphasis on embryonic stem cells. We do. Pro-life advocate, dapat kasi parang sa pagkakaintindi ko sa embryonic stem cell, so may capacity yung cells natin na mag-adjust or mag-develop into another organ, new organ, diba? So kung ikaw isang tao na may pera, which is sila lang naman makaka-afford nun, parang you should have the responsibility for your own. Kasi baka ang thinking natin, may stem cell na, mag-overuse ka ng kung ano-anong substances, katulad ng alak, at maging masyado kang lenient, in turn, yun nga, maging dependent ka doon, magiging ma-abuse, so hindi maganda. So, siguro, ang embryonic stem cell, maganda siya kung talagang life or death situation na siya. Pero kung halimbawa, dahil lang for cosmetic or for vanity, parang medyo off siya. Embryonic stem cell issue is actually a nice one. Maganda siya para dun sa mga tao na wala na ng hope. Kasi yung mga organs, yung mga sakit, yung mga parts ng katawan nila na pwede sanang palitan o kaya pwede nang hindi na mahanapan ng kahit na anong kapalit. Through this, magkakaroon na ng alternative way para ma-replace yung mga damaged organ nila. So for us, for me, it's a breakthrough pagdating sa field ng medicine, and maganda siyang i-promote para sa mga tao ngayon. Parehong may punto ang pro at con side sa usaping ito. Masasabing maraming pwedeng kahinatnan ng embryonic stem cell research, ngunit masasabi rin na bilang isang tao ay hindi dapat tayo magpakadiyos na kayang gumawa ng mga organs sa oras na gusto natin at magpabaya sa pamumuhay. Kaya't sa paggawa ng bagong teknolohiya, kailangan nating ikonsidera ang etika at magiging epekto nito. Ang mga kabutihan nga ba nito ay mas marami sa kasamaan nito? Ang hindi siguradong potensyal nga ba ng EMS research ay mas makabubuti kaysa sa ambiguity ng pagkatao ng isang embryo at masabing ikaw ay pumatay? Ang mga tanong na ito ang patuloy na magpapaikot ng mga pagtatalo sa dalawang kampo, ngunit walang kasiguraduhan nito. Ikaw, pabor ka ba dito?